Pagkalapag ko dito sa Maynila, parang akala ko ang bilis ng pera. Hindi pala. Wala tayo ngayon sa bahay kasi bahain kasi papunta doon. Alam niyo ba nung first time ko nung lumapag dito sa Maynila, namangha ako sa view. First time ko maging independent. Nanibago ako. Wala talaga akong hilig sa gitara, wala akong hilig sa instrument. Tropa ko lang yung nilapitan ko. Sabi ko, ang ganda na ito ah. High school, pag naboboard ako, gigitara lang ako. And dun na-discover ko yung music. Yung first song na naaral ko sa gitara, yung basic chords. Ah, diba? Ganyan yung pinakauna ko, naalala ko. Nagulat si mama nun eh. Minsan nakalimutan ko yung lyrics na ang problema. Bago ako magkakita sa music, pumasok muna ako sa choir. Paano kaya kung kumanta ako sa kasal? Since nagko-choir din naman ako, since nagigitara ako. At doon, natuto ako mag-keyboard rin. So yun, naalala ko yung first gig ko. Kinuha ko ni Kuya Roland. Sinama niya ako sa kasal. Nagustuhan yung boses ko. Doon niya nalaman nagigitara pala ako. At sobrang saya nun kasi first time ko makatanggap ng TF. Yung 500 dati, sobrang laki na sa akin. Sobrang saya ko nun. Bumili ako ng t-shirt, sapatos, pants sa halagang 500 pesos, guys. Solid yun. Katapos ng gig na yun, nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa nagka-part-time job na rin ako. Nagprint ako ng shirts. Pangtulong na rin kay mama. Woo! Nakita ko yung boy band search. Sabi ko naman sa sarili ko, why not? Ngayon ni Ralph Josephine, tika nga Borongan Eastern Samar. Kahit wala akong cellphone, naalala ko yung cellphone ko nun dati. Binigay pa ng tropa ko. Wala akong data. Sa barangay hall ako nag-connect. Pinakita ko, kakanta ako, gitara ako. Medyo sumasayaw ako. At luckily, nakuha ko ni Direk. Pero, paano si mama nun? Sino magiging kasama niya pag magkasakit, kumbaga? Kasi kami na lang dalawa. Kaya pinakiusapan ko si mama, ganito ganyan. Pag kumita ako magpapadala ako lagi sa'yo. Kahit sabihin, onti na lang yung pera ko, papadalhan pa rin kita. Ako yung didiskarte na ito. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakay. Minsan lang natiyakan. Hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Tinapangan ko lang hanggang sa nakasama ko yung alamat. Nung pumasok na ako, sinabi sa akin may 5K budget na kami per month. Laki na ng 5K para sa akin. Yun ang akala ko. Hindi ko naisip yung mga gastusin kasi hindi ko nakasama si mama. Pagkain ko, gamit ko, ibang bagay pa na para sa sarili ko at para kay mama. Binudget ko talaga siya para mag-survive ako. Yung 5K na natira sa 1 month, nagiging 500 na lang. Yung 500 na yun, bahala na si Lord. Tapos nung nagkaroon na ng regular gigs yung alamat, sobrang saya ko na kasi alam mo yun, paldo na naman. Pero, yun na naman, akala ko marami na yun. Yung mga binili ko nung nagkaroon kami ng malaking TF na naalala ko yun. First ever laptop ko kasi. Lumaki kasi akong computer shop eh. So gusto ko maranasan magkaroon ng sarili kong computer. Pinagbigyan ko lang naman talaga sarili ko. Yung mga luho ko, cliche pakinggan, pero hinili ko yung inner child ko. Nabuwag na kami sa balay alamat. Nagkanya-kanya na kami. Doon na pumasok yung question mark kung makakaya ko ba. Bills. Dami na ito. First month ko ng bill ko. 3,500, 3,600, 5,700. Plus rental, plus tubig, plus pagkain. Iniisip ko araw-araw kung paano ko babayaran. Hindi ko na rin alam. Bahala na, uutang na lang ako. Madami akong iniisip. Mental health ko, kung okay pa ba, kung kakayanin pa ba ng katawan ko. Ano ba talaga yung alamat para sa akin? Ang daming pwedeng gumawa ng bagong grupo at mas magaling pa sa amin. Hindi ka talaga alam kung hanggang dito na lang ba. Sapat ang kakayanin, di babalin pangako sa'yo.